Po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako. Dahil alam ko naman, meron talagang hindi dapat tinitingnan. Pero okay lang yon. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. O, ang alam ko lang text, message, at saka tumanggap, tumawag sa aking cellphone. Pero sir, yung video na pinadala ko sa inyo, tungkol sa isabong. Hindi totoo yun. Kaya nga ako fake news eh. Kaya ako humarap sa inyo, ayaw kong madamay ang Kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin, yung pamangking ko, na gustong mag-invite ng traditional na sabong, na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, siguro, ako ang duda ko rito, may gusto sumabutay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number one nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, itong livestock, poultry, farmers. Galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan, kaya tayo Pero anyway, kung ano man ang kanilang gustong palabasin, fake news yung ito. Ito yung video na kung mapapansin niyo, hindi yan sabong. Ano po yun? Yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. Tinignan ko lang dahil nag-ini-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite, sir, in practice fight? Ano ibig sabihin? Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Tayo nung panahon ng eleksyon, naimbita lalo yung mga leader natin na merong nagpapasabong. Meron niyang even mga Rotary, mga nag-i-invite. Kumbaga sir, bisita lang po kayo. Iniimbita kayo as bisita, hindi po as manlalaro. Kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban. Kasi may mga, ang tawag diyan ay itong nagsusulisit ng fundraising. Marami, iba't ibang klase nagpapasabong. Merong Rotary, merong organization, pero meron talagang mga traditional na sabungero na ang iba'y leader natin, iimbita tayo. So hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditional? Hindi ako nagsasabong, hindi mo ako kahit minsan makikitang pumasok sa sabungan. First instance po ba yan na i-invite kayo? Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message? Hindi, kung mapapansin mo, yan yun. Wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yun, mismong pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message, dahil sinasabi na nag-i-invite ng sabong. Kaya ako naman tinignan, merong message sa messenger ko. So, tinignan ko lang. Hindi ka lang makakalain, pati yung private messages ko, merong titingin. Ano pong balak niyo dun sa mga kumuha ng video niyo? Hindi, sa totoo lang, gusto ko nga lumabas kung sino yung sabing i-identify ako. Dahil alam ko namang may privacy act tayo, marami mga batas tayo na yan ibawal na bawal. So, gusto ko lumabas sana at i-identify ako para meron akong papailan ng kaso. Pero dahil iba na ang nagiging sitwasyon, nahihiya ako sa aking mga kasama sa Kongreso, nahihiya ako kay Speaker sa parang nababahira na hindi magandang image ang Kongreso. So, kaya ako humarap. At kung meron man tayong hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Dahil sumagot lang ako, tinignan ko lang yung message na binigay sa akin.
some congressmen are calling for an apology. Do you think there's a need for an apology or wala na pong kailangan? Hindi, sa totoo lang, malinis sa konsensya ko. Hindi ako sa bungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino ang may pakana nito. Sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng pasensya sa akin. Ako naman, humingi ako ng pasensya dahil ang aking maraming naapektuhan dahil doon sa pagkakasagot ko doon sa messenger. Ang kasalanan ko lahat, tinignan ko yung aking messenger. May balak po kayong kasuhan, sir? Eh kung sa totoo lang, siguro pwedeng umabot do kung talagang dahil makikita naman kung sino yung nagbibideo. May mga CCTV tayo dyan. At ang aking, kaya ako lumabas, hindi tama na yung lahat ng cellphone ng mga congressman dito, ganun-ganun na lang nila titingnan. Na para ba kami walang karapatan naman na doon sa aming mga, guaranteed ng ating constitution. Na kung ikaw ay merong mga private na hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino. Pero dahil nangyari na ito, okay lang, ang akin lang sinasabi, fake news, pasensya na kayo, ako matagal na ako sa Kongreso, never akong na-involve sa kung anumang mga kalukuhan. Ang akin lang, yung pinaglalaban ko, yung advocacy ng aming grupo. Dahil tayo, ako chairman ng Pork Producers Federation, chairman ako ng Egg Council of the Philippines, ako ay presidente ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Madalit sabi, ang aking papel at advokasya na ayaw kong masira ay yung pakikipaglaban ko para sa mga magsaka, mga isda, at sa pamilyang Pilipino dahil gusto natin na magkaroon ng sapat na pagkain. At yun lang ang dahilan para magkaroon tayo ng mura de kalidad na pagkain ang mga mayang Sir, yung Pilipino. invitation sa inyo na sumali sa derby, ano pong sagot niya doon? Hindi nga ako pero kung yun for a cause, or mga kaibigan ko rin na tumulong naman sa ating kampanya nung nagdaan, yung pamangkin ko nag-message sa akin na siya nag-in-charge ng aming kampanya nung nagdaan sa Batangas. So, kaya ako tiningnan. At kung kailangan bumili ako o maghanap ako ng manok para lumaban, para mapagbigyan sila, okay lang naman. Basta ako importante, ako may sariling negosyo. Ang aking negosyo, meron ako 10 security agency. Meron akong manpower agency, 15,000 mahigit ang aming empleyado. Meron akong piggery, meron akong poultry. Hindi yung parang nakakalungkot. Siguro yung gumawa nito yung dapat humingi ng pasensya. Pero ako, humingi ako ng pasensya dahil ang ating institusyon na Kongreso, na alam ko naman gustong-gustong batuhin na marami, ay ako pa naging daan para mangyari yun.